Kumusta na po mga kaibigan, mga kapatid? Welcome po dito sa Comment on Air. Maligaya at masayang panonood po. Ito pong muli si kapatid na Cesar Sineta, buong puso pong bumabati sa inyo ng banal na halik. Gaya po ng lagi kong inaasahan na sana ay wala tayong sakit at wala tayong karamdaman. Dito po mga kaibigan, mga kapatid, malaya po tayong makapagpapahayag ng ating mga komento sa mahalagang bagay o sa mahalagang paksa na aking tatalakayin. Subalit bago po ang lahat, nais ko munang batiin ang happy time. Congratulations po dahil po sa Battle of Noon Time. Nanalo po kayo sa Battle of Noon Time. Alam ko po yan. Kaya binabati ko po kayo. Hindi naman po kata-kata yun kasi talagang bagong-bago kayo. Ang trending ngayon ang trend ngayon na kailangan magbago. Ha? Kailangan ng mga tao sa Pilipinas magbago na sa pangunguna ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbabago na tao at kayo po bagong-bago, hindi lang bago, talagang masaya. Kaya dapat lamang na manalo kayo. Ay yung iba luma na yun Ay kayo bagong-bago. Kaya binabati ko po si KitKat, cute na KitKat, si Jano at saka si Anjo Aliana. Ano po? Simple lang ang comedy nyo. Hindi boring, hindi overacting. Congratulations po. At yan po mga kaibigan, mga supporter ko sa buong mundo, i-share po nyo sa iba. Ikalat nyo po. At lahat po ng palatuntunan dyan po sa Net25, talagang puro bago. Isa pang maaaliw kayo na nako, talong-talo po ang American Idol. Yung tagisan ng galing. Naku, naluma ang American Idol. Dati po American Idol pinanonood ko. Pero ngayon po yung tagisan ng galing. Talaga naman, ano? Kulang ang araw ko pag hindi ko po kayo napanood. Totoo po yan, hindi po yan pambobola. Magaling po. At binabati ko rin po yung tatlong judges dyan. Si Imelda Papin, si Bena Morales, si Marco Sison, at yung hinangaan ko dito nung napanood ko yan dito sa American Idol ba yun? Si Marcolito Pumoy. May nakatira ka ata sa loob ng babae. Bueno, hangang-hanga po ako sa iyo. At ikaw pala isa na kabilang ka sa judges dyan. Ano po? Muntik na kitang malimutan. Bueno, mga kaibigan, mga kapatid, huwag niyong kaliligtaan ang Net25. Ano po? Lahat po ng mga nandiyan, mayroon sila yung sa gabi, ano po? Yung kantahan lang, ano po? Himig ng ano ba yon? Lahi. Yun, napakaganda rin po noon. At saka yung linggo, yung ano ba yon? Kay saya-saya ba yon? Ayun. Lahat po ngayon ng palatuntunan ng Net25 talagang maaaliw po kayo. Bago talaga. Bueno, punta na tayo po sa aking papaksain ngayon. Ang papaksain ko ngayon po ay yung video na talagang pinagsikapan na gawin ng ating kapatid na Michael Sandoval para malantad, umahayag itong mga panglalait ni Soriano sa iglesia at sa kanyang mga aral na salungat po sa aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya kayo pong mga miyembro dyan sa MCGI, sa Members of the Church of God International, buksan po natin hindi lamang ang ating mata, ang puso at ang ating isipan. Ano po?
Inaanyayahan ko po kayo na panoorin nyo itong maigi. At bago ko po pala malimutan, ano po, si Mr. Wendell Talibong, yung Defensor Katoliko. Inahantay ko po yung sabi mo tinatanggap mo yung hamon ko. Mula pa pong Abril yun, hinamon na kita eh. Mabuti naman at naalala mo. At tingnan natin, sabi mo tinatanggap mo yung hamon ko. O sige nga, patunayan mong ang 666 na mamamatay tao ay si kapatid na Manalo. Nandun yun sa hula eh. Inulaan doon sa 11 na yung 666, yung Antichrist, ay tinulad yun, ang simboliko nun, hayop o hari. Hindi naman hari si kapatid na Manalo eh. Kaya patunayan mong si kapatid na Manalo, natupad yung ulang yan. May dalawang sungay, dalawang kapangyarihan. Head of state, head of the church. Ang Papa sa Roma yan. Gayaan niya ng kordero. Tinutularan ang kordero. Si Kristo ang kordero. Nagsasalitang gaya ng dragon. Ang dragon si Satanas, 12:9. Sinungaling. Sinungaling ang Papa sa Roma. Isip-isipin nyo na kahalili raw siya ni Kristo. Kahalili ng anak ng Diyos. Hindi po napapalitan si Kristo. Kasinungalingan yan. Ayan, Wendell Talibong. Antayin ko muna yung sagot mo dyan. Huwag mo nang ipagyabang yung napapalayas. Alam mo si Talibong, napanood ko na naman, may bago siya eh. Nagpalayas raw siya ng demonyo. Yung shooting sa kanya, may hawak na cross at saka nagwiwisik ng tubig. Abangan mo. Patawarin ka ng Diyos, hindi mo naunawaan yung mga ginagawa mo. Bueno, limutin na natin yan mga kaibigan at ang ating puntahan ngayon, itong video na pinagsikapang gawin ng kapatid na Michael Sandoval para naman sa ating kapakipakinabang, spiritual na pakinabang at sa mga manunood nito. Sa lalo-lalo na po ang miyembro ng Members of the Church of God International. Inanyayahan ko po kayo na panoorin po ninyo ito. Ito po, abangan po ninyo. Makakita ka naman ngayon ng pasugo, ang Espiritu ng Diyos daw tumatahad doon sa kanilang kapilya, outright na kagaguhan at kasinungalingan ito eh. Tapos magagalit kayo sa akin? Gago ka! Pag nagalit ka sa akin, gago ka! Wala kang kapareho sa kagaguhan. Nilalabag mo yung nasa Biblia. Dinadaya mo tao eh. Ba't kami may kapilya? Kasi wala kaming silungan pag umuulan. Kaya ba ang inyong paniniwalaan? Panginoon, mahal ko ang templo, bahay, kung saan ka nakatira. Kung saan ang iyong kalwalhatian, maliwanag na presensya ay nananahan. Ayan po mga kaibigan. Atin pong napanood. Talaga naman, isip-isipin nyo. Gago raw ang Iglesia ni Cristo kasi nagtatayo ng mga kapilya. Alam nyo, mga miyembro dyan, mga na-brainwash na ni Soriano. Ano bang nararamdaman ninyo sa mga sinabi niya ni Soriano? Gago raw yung mga nagtatayo ng bahay-sambahan. At yung bahay-sambahan raw ninyo ay silungan lang daw yun pagka umuulan. Alam mo, ang bahay-sambahan, kung tawagin ni Kristo yan, bahay ng Ama, bahay ng Diyos. Kisoriano naman, silungan lang pagka umuulan. Napakasama pong yang pinuno ninyo. Lapastangan sa Diyos. Alam po ninyo, sabi ni Solomon nung magtayo siya ng templo, ang bahayan niya, ang templo niyang itatayo ko ay dakila.
dakila ang bahay na itatayo niya. Bakit? Ang sabi ni Solomon, kasi dakilaan niya ang aming Diyos. Kaysa lahat ng Diyos, dakila. Kaya yung bahay na itatayo niya ay dakila. At mababasa niyo rin po, tandaan niyo po ito kayong mga miyembro ni Soriano. Minsan binibing kayo ng Biblia, di ba? Basahin niyo po doon sa aklat ni San Juan. Chapter 14, verse 12. Anong mababasa ninyo doon? Sabi ni Kristo, ang sa kanya'y sumasampalataya ay gagawin ang kanyang ginagawa at lalong dakilang mga gawa ang gagawin kaysa dun sa mga ginawa niya. Mas dakila doon na niya ang gagawin nung sa akin ay sumasampalataya. Meron pa bang dadakila? Isipin nyo, si Kristo ay bumuhay ng patay. Marami siyang pinagaling na mga may sakit. Yung bulag, nakakakita. Yung pilay, nakakalakad. Yung patay, binubuhay. Pero ang sabi mismo ni Jesus, ng Panginoong Jesucristo, mayroon mas dakilang gawa kaysa dun sa ginawa niya. At yan na niya yung sumasampalataya sa akin. Ibig sabihin yung totoong sumasampalataya. Dakilang mga gawa, higit dun sa gawa niya. Diyan po yan sa Juan 14:12. Wala kayong mababasa sa Bibliang isa sa pinakadakila ay ang pagtatayo ng bahay-sambahan. Sabi ni Solomon, dakila ang bahay na aking itatayo sapagkat ang Diyos namin ay dakila kaysa lahat ng mga Diyos. Yan, Eliso Soriano, Bueno mga kaibigan, yan po ang aking komento at sana po ay kayo naman o kayo pong mga miyembro dyan sa The Church of God International ni Soriano. Inaanyayaan ko po kayo na buksan ninyo ang inyong, hindi lamang mata, ang isipan ng iyong puso para naman inyo pong maunawaan o inyo pong mapag-aralan. Tama ba yung tinuturong yan sa inyo ni Soriano? Yan po mga kaibigan. At Wendell Wendell Talibong, inaantay ko po At yung sinasabi mo, yung pangako ko pala na sasabihin ko yun dito na walang contradiction doon sa sabi mo, contradiction yung sinabi ko na ang Iglesia ni Cristo hindi Katoliko, Iglesia Katolika. Talagang hindi. Kasi paano mangyayaring ang Iglesia ni Cristo ay Iglesia Katolika? Unang-una, hindi mo mababasa sa Biblia yan. Sa Biblia yan, yung mga tinuturo nyo yan. Ikalawa, yung Iglesia Katolika Apostolika Romana ay 19th century na yon sa Konsilyo ng Vatikano. Doon galing yun, 19th century na. Yung Iglesia ni Cristo, unang siglo pa lamang, opisyal nang nakasulat sa banal na kasulatan. Paano mangyayaring yun ang Iglesia ni Cristo? Kaya tama yung sabi ko. Ngayon, sabi mo, bakit sinasabi kong sa pasimula ang Katoliko, Iglesia ni Cristo? Ay talaga naman, sa pasimula. Kasi galing doon sa Iglesia ni Cristo, yung mga tumalikod. Napakalinaw sa Biblia noon Sabi ni Apostol Pedro, mulaan niya sa inyo, lilitaw ang mulaang guro. At madadayaan niya ang marami ang magsisunod sa kanya. At dahilan niya sa kasakiman, sa salapi, ipangangalakal kayo. Kanino natupad yan? Hindi ba sa inyo yan? Hindi ba galing sa Iglesia ni Cristo noon? Itatatwaan niya pangalan ng Panginoon. Yung Iglesia ni Cristo, pinalitan yung Cristo. Ipinalit Katoliko. Kailan nangyari yan? Tapos na yung Biblia, nakasulat na. Pasimula ng 2 siglo, ang nag-imbento si Ignatius na dati ay Iglesia ni Cristo. Pero siya, sa kanyang aklat, nasumpungan yung inimbento niyang salitang Katoliko na ipinalit doon sa pangalang Kristo.
Kaya sabi ni Pedro, itatatwa ang pangalan ng Panginoon ng bulaang gurong yan na mula sa inyo, mula sa Iglesia ni Cristo. Sinabi rin ni Pablo yon sa Gawa 20:30, mulaan niya sa inyo. Lilitaw ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. At marami niya ang magsisusunod sa kanila. Universal. Marami. At yung hindi maniniwala niya sa kanila, papatayin. Parang mga ganid na lobo yan, mga mamamatay tao yan. Iglesia Katolika yan. Huwag po kayong magagalit sa akin kung kayong mga Katolikong nanonood. Pinakamabuti po, siyasatin nyo po Iglesia ni Cristo at siyasatin nyo rin, lalong-lalo na po, yung ating kinagis ng relihiyon. Sabi nga ni Rizal, liningin ninyong magaling ang relihiyong itinuturo sa atin. Inyo anyang ipares sa malinis na relihiyon ni Cristo. Maging ang ating bayaning si Rizal hindi naniniwala na yung relihiyong dala dito ng Kastila sa Pilipinas ay relihiyon ni Cristo yon. Kasi nagbabasa si Rizal ng Biblia. Ang basihan ni Rizal sa pagpuna ng maling turo ng Iglesia Katolika ay ang banal na kasulatan. Inyo anyang ipares ang malinis, ang relihiyong itinuturo sa atin sa malinis na relihiyon ni Cristo. Hanapin anya ninyo ang puno at dulo niyan. At inyo anyang matutuklusan na kayo anyay, tayo anyay parang gatasang hayop o isang baboy kaya na pinatataba hindi dahil sa pagmamahal, kundi para masalapian. Kaya salamat na lang si Rizal. At talagang inalis tayo dyan sa pagkaalipin. Dyan sa relihiyon na yan. Bueno, yan po mga kaibigan. Wendell Talibong, inanyayaan kita na sige, mag-comment ka dito. At napanood ko yung video mo. Awak mo cross, nag-ano ko ng tubig. Ayan, patawarin ka ng Diyos, hindi mo alam ang iyong ginagawa. Bueno mga kaibigan, hanggang dyan po at bago po tayo magtapos ay nais ko pong batiin pong muli ang aking mga mini-mission po. Sana po ay inuulit-ulit ko po ito para wag nilang malimutan na panoorin ito at sa kanilang panonood ay matanim sa kanila na lagi ko silang binabati. Yung pamilya Borja po sa New York. Si Rico, si Vicente, si John Borja, si Tony, si Chadi, kumusta kayo Chadi? Si Chona Borja, si Neta sa Florida. Diyan po sa New York, marami na pong kapilya kami dyan. Lalong-lalo na po sa California, marami kaming kapilya dyan. At alam nyo naman yan. Punta po kayo at suriin po ninyo. Hindi ko sinasabing mag-iglesia ni Cristo kayo. Suriin po ninyo. Huwag tayong pumayag na mamatay tayong hindi natin alam ang katotohanan. Ayan. Nobyembre 1 na naman. Buti na lang dito sa Pilipinas, bawal pumunta sa sementeryo. Kaya siguro mababawasan ang kita ng pare. Kasi naitanim sa atin na yung kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay ay nasa purgatorio. Pero yung iba naman naniniwala nasa langit na. Wala po sa langit at wala din po sa purgatorio. Nasa sementeryo. Nandyan po, tingnan ninyo, nandyan. Nandyan sa loob ng nitso. Wala po sa purgatorio. Niloloko lang po tayo ng mga pare. Bueno mga kaibigan, wag po kayo sa akin magagalit ng mga kamag-anak kong Katoliko. Maniwala kayo sa akin sa hindi, yan po ang nakasulat sa Biblia. Ang sinasabi ko po sa inyo, sa Biblia po tayo maniwala. Hindi po sa akin, hindi po sa ministro, kundi sa Biblia. Ang pinakamahalaga po na sa atin, na dapat gawin natin, ay pangunahin po natin ang siyasatin. Kasi bago tayo mamatay, malaman natin katotohanan sapagkat pag namatay tayo
sa ating kalagayan sa ngayon. Nandyan tayo sa maling relihiyon. Maniwala kayo sa akin. Nasa Biblia po, susunugin ang mga taong nasa maling relihiyon. Susunugin sa dagat-dagat ang apo yan. Walang katapusang parusa. Kaya sikapin po natin na malaman natin ang totoo para maligtas tayo. Huwag tayong tumiwala dyan sa itinuturo sa mga fake news na yan. Pinakapangunahing fake news po, yung kinagis na natin. Huwag po kayo magdaramdam sa akin. Ano po? Kumbaga sa tulog ay ginuyug-yug ko na kayo para magsiyasat po tayo. Ano po? Bueno, hanggang dyan lang po at sana po ay mag-like tayo, mag-share tayo, mag-comment, at wag nating kaligtaan mag-subscribe. At bago ko pala malimutan, ano po, muli ay binabati ko muli ang ang mga gumaganap dyan sa Happy Time at si Rix Cayanong. Ano po? Ayan. Hanggang dyan po at maraming salamat po.